The state can protect, the church can guide, the school can teach, but they can never replace that God-ordained place of parents for their children. The mother and the father are more to our child than any priest, minister, teacher, or even any president. Hindi ka gagawing ama at ina ng iyong mga anak kung alam ng Diyos na hindi mo kaya. Kung natatandaan po ninyo nung nakaraang linggo lang, sinabi ng ebanghelista na naawa ang Panginoon sa mga tao sapagkat sila'y parang mga tupa na walang pastol. Ang mga tupa kasi na walang pastol ay nakakaawa talaga sapagkat ang mga tupa ay hindi naman matalino gaya ng ibang mga hayop. In fact, pwede silang mahulog sa bangin, sa patibong, o mapunta sa isang lugar na hindi nila dapat puntahan ng ilang beses nang hindi nadadala. Kasi nga, may pagkasyunga. Yun. At hindi rin sila malakas. Tulad ng ibang mga hayop, wala silang mga matutulis na mga pangil tulad ng leon, matatalas na kuko tulad ng leopardo, hindi sila malalakas at tulad ng mga asong gubat o kabayo. O di po ba? Ganun tayo. May pagkasyunga tayo pagdating sa kasalanan. Kaya kailangan tayong gabayan at mahina tayo. Kaya kailangan tayong proteksyonan. Kailangan natin ng pastol. Pero hindi basta pastol, mabuting pastol. Yung may malasakit para sa kaniyang mga inaalagaang tupa. The good thing is, yun din naman ang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. At yan po ay makikita natin sa ating first reading. Kung saan sinabi ng Panginoon sa kanyang piniling bayan noon at sa atin na rin ngayon, kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan, ibabalik ko kayo sa bundok na bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, susunod sa akin, tutulad sa akin. Parang ganun yun. Mas maganda sa English version. I will give you shepherds after my own heart. Sa mas literal na pag-asalin, bibigyan ko kayo ng mga pastol na may pusong tulad ko na mabuting pastol. O may pusong mahuhubog ayon sa puso ko na mabuting pastol. Naniniwala ako na ito ang pinaka-karakteristik ng isang mabuting pastol para siya'y tunay na maging mabuti. Hindi lang lakas, hindi lang competence, hindi lang talino. Mahalaga ang lakas, ang competence, ang intelligence, pero walang kwenta ang lahat ng ito kung wala ang pagiging mabuting puso ng isang pastol. Yun ang nagpapabuti. Yun ang nagiging dahilan upang maramdaman ng pastol ang pangangailangan ng mga tupa na kanyang inaalagaan. Marami na tayong mga naging leader na may competence, intelligence, na may lakas, na may impluensya, mula noon hanggang ngayon. Pero pansinin po ninyo ang bansa natin hanggang ngayon. Ang laki pa rin ng agwat ng mayaman at mahirap. Parami pa rin ng parami ang naghihirap. Yang bahalang na yan Bakit natin i-blame sa kalikasan? Pwedeng may diferensya ang kalikasan, pero kung ang mga bundok ba naman natin ay hindi naabuso, babahaba naman ang ganyan, na parang ilog na, rumaragasaan na, putik, burak ng talaga. At yung mga bayan na hindi binabaha, yung mga lugar na hindi binabaha noon, binabaha na ngayon. Mangyayari ba yan kung meron tayong mga mabubuting pastol na tinitiyak na maganda ang ating pastulan upang hindi makalusot yung mga mapang-abusong sumisira na mga kakubata? Sige nga. Hindi po laging totoo yung sinasabing voice of the people, voice of God. Hindi laging ganon. Lalo pa kung hindi tayo pumipili tuwing eleksyon ayon sa ating konsensya, ayon sa standard ng Diyos, ayon sa gusto ng Panginoon. Yan po ang pagkakaiba ng misyon, ng bukasyon, ng mga magulang. Kasi God-ordained mission yan Hindi ang mga magulang ang pumipili sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak ang pumipili sa kanilang mga magulang. Ang Diyos ang pumili sa iyo para maging anak niya. Ang Diyos ang pumili sa inyo para maging mag-ina at mag-ama. And so, the state can protect, the church can guide, the school can teach, but they can never replace that God-ordained place of parents for their children. The mother and the father are more to our child
than any priest, minister, teacher, or even any president. And that basically means that as a parent, you have that special feature that God gives to anyone whom He appoints or ordains, a shepherd to His children. That heart patterned after His own heart. Yang puso na tulad ng puso niya, o yung puso na yan bilang magulang, bilang lolo, bilang lola, na po pwedeng mahubog ayon sa puso ng mabuting pastol. Ang problema lang, in the course of time, sa dami ng mga nangyayari, sa dami ng mga dumarating sa ating buhay, yung puso na yan, katulad ng sinasabi sa ating ebanghelyo, bagamat ito'y explanation na lang ng parable of the sower, yung mga binhi na nalagay sa matigas na lupa, sa mabatong lupa, sa madamo at madawag na lupa, yung puso na yan, in the course of time, tumigas na lang yan dahil sa galit. Naging mabato na lang yan dahil sa inis. Naging madawag na lang yan dahil sa iba't ibang mga priorities o prioridad. Pero yan pa rin ang puso na nakita ng Diyos upang tanghaling kang nanay o tatay ng anak mo. Yan pa rin yung pusong yan. Kaya't kung palalambutin mo lang ang pusong yan, lilinisin mo lang, magpapakaama ka lang, magpapakaina ka lang, sa tulong ng Diyos, pwedeng maging mabuting pastol ka para sa iyong mga anak na inaalagaan. Maging sa iyong pasaway na anak na pinagtsatsagaan. In other words, kaya mo. Kasi hindi ka ilalagay ng Diyos sa posisyon, sa bukasyon na yan kung hindi mo kaya. Kaya mo, lalo na sa tulong niya. Maaaring ang anak mo ay nagbago. Maaaring ang anak mo ay malaki ang diferensya, malaki ang topak, nagkaroon ng mga masasama sa kanyang impluensya. Malaki ang diferensya ng isang anak na pasaway, pero magkakaroon ka rin ng diferensya. Ibig sabihin, magkakaroon din sa iyo ng problema kung patuloy mong patitigasin ang puso mo at padudumihin ang puso mo dahil sa pagod at galit mo, inis mo, disappointment mo, lungkot mo sa Kanya. Kamakailan ay gumawa ako ng dasal para sa mga anak na pasaway. Nakagugulat. Isang araw pa lang, 100,000 views na yata. Ngayon, mas marami. Sa mga hindi pa nakakakita, check nyo po at i-share mo ninyo kahit naman wala kayong anak na pasaway. Maraming pwedeng makinabang dyan. Kasi, at tulad ng naobserbahan namin, ang daming views, ang daming nag-share. Kasi, maraming anak na pasaway. So, ibig sabihin, marami ding mga magulang na parang gusto nang umigay. That is why, gumawa na rin ako ng prayer para sa mga magulang na may anak na pasaway. At sa aking dasal na ginawa, pinapalutang ko yung katotohanang inordain ka talaga ng Diyos. Tinalagat ka talaga ng Diyos. Nilagay ka talaga ng Diyos para dyan. Alam na ng Diyos na may tendency talaga na maging pasaway ang anak mo. At bilang tugon dito, ikaw ang itinalaga ng Diyos upang maging nanay o tatay. Hindi para parusahan ka, kasi alam ng Diyos, kaya mo sa tulong niya. Yes, ang anak mo ay nagbago, pero ikaw rin kasi ay nagbago. Nabago na yung puso mo dahil sa pagod, inis at galit mo sa tulong ng Diyos. Again, palambutin mo, linisin mo upang muli kang maging mabuting pastol para sa mga anak mo. Tamang-tama, ngayon ay ginugunita natin ang mga nanay, tatay ni Maria, Joaquin at Ana, lolo at lola ni Jesus. O sige nga, dahil ngayon ay pinagdarasal din natin hanggang linggo ang mga lolo at lola. Di ba pangkaraniwan sa lolo at lola, napakabait sa mga apo nila? Di ba? Pangkaraniwan yan. Sige nga, papaanong sila ay magiging mabait pa rin para sa mga apo nila kung naubos na ang pagiging mabait nila sa mga anak nila? Papaanong magiging mabait pa rin at mapagmahal sila sa mga apo nila kung yung pagmamahal na yan sa kanilang puso ay naubos na kahit pa ng pasaway na anak nila? Diba? So, ang pinupunto ko ay ganito. Yung mga mabubuting pastol na itinilaga ng Diyos bilang mga magulang sa mga anak nila, you really have so much love to give. Sa totoo lang. Kayang-kaya mong maging mabuti sa mga anak mo.
Kasi nga, paghaba-haba ng buhay mo, may matitira pa rin maraming pagmamahal para sa mga apo mo. And yes, yan ay napapatunayan ko. Kahit sa mga magulang o lolo o lola na may anak naging pasaway. Yung puso nila, nabandal na. Yung puso nila, nasaktan na. Yung puso nila, pinagod na ng kanilang anak na pasaway. Pero pagdating sa apo, mapagmahal, mapagbigay. So ibig sabihin, kung papaano naging mapagmahal, mapagbigay pa rin sila. Kahit sa mga anak nilang pasaway, na-extend yon hanggang sa mga kaapu-apuhan nila. Ibig sabihin, matindi talaga ang puso ng isang ama at ng isang ina. Dahil hindi ka gagawing ama at ina ng iyong mga anak kung alam ng Diyos na hindi mo kaya. May bibigay ka pa. Kaya mo pa. Maniwala ka. Pagod lang yung puso na yan. Nasaktan lang. Ipahinga mo lang. Laban na naman. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalong-lalo na sa mga pastol, sa ating bayan, sa ating simbahan, lalo na sa ating tahanan na hinahihirapan ng gabayan, intindihin, mahalin ang mga tupa na ipinagkatiwala ng Diyos para kanilang alagaan. Gabayan. Amen.